Si Pura Luca Vega, nakulong na siya. Pero huwag kayong mag-alala, kumita naman sila. Ba't gano'n? Anong kumita? Banat buy? Magkano lang yung piyansa? 70,000 ata. Pero nalikom nilang pera, 400,000. O di, magandang negosyo yun, ha? Hindi ko naman sinabing ginawa nilang negosyo yun. Pero sinasabi ko lang na kumita, sobra-sobra yung nalikom na pera ni Pura Luca. Nakalikom na ng donasyon para pangpiyansa si Pura Luca Vega. Siya po ang drag artist na inaresto dahil sa viral na Ama Namin performance. Nagbabalik si Elaine Fulencio. Drug is not a crime. Itong iginiit ng ilang drug artists at supporters matapos arestuhin si Amadeus Fernando Pagente o mas kilala bilang Pura Luca Vega. Wala pang 24 na oras, nakalikom agad ng higit 400,000 pesos ang donation drive para makapagpiyansa ang drug artist. Sa isang ex-post ng drug den creator and director na si Rod Singh, nagpapasalamat siya sa mga tumulong para makalaya si Pura Luca Vega. Sobra pa raw yun kaya makakaluwas din ang ina ni Pagente papuntang Maynila. Dinala kahapon sa MPD Station 3 ang drug artist dahil sa patong-patong nitong kaso sa immoral doctrines, obscene publications, exhibitions, and indecent shows. Ito ay matapos maghain ng reklamo ang mga deboto ng Nazareno na Hijos del Nazareno. Sabi nito, pansamantalang pagkalaya lang naman po yan. Wala naman ko sinabing lumaya na siya, hindi na siya guilty. Hindi ba ko sinabing ganun? Ang sinabi ko lang, yung piyansa niya, I think 70,000 lang, pero nakalikom sila ng 420. So medyo kumita nga sila ng konti. Sobra-sobra, ika nga. Di ba? Kung makulong pa yan, ng tuloy-tuloy yan, baka magkaroon pa ng mas matinding fundraising. Di ba? Yun naman sinabi ko. Wala naman ko sinabing guilty siya. O kaya hindi na siya, nakalaya na sila ng tuluyan. Wala ko sinabi. At saka pag sinabi kong kumita, hindi naman ibig sabihin masama yun o nang scam sila. Hindi yun ang ibig ko sabihin. Hindi yun ang ibig ko sabihin. Ang ibig ko lang sabihin, more than na kailanganin nila ng pampiyansa, ang laki ng kinita nila. Sa drug performance ng Ama Namin remix noong Hulyo. Sa Facebook post ng grupo, nagpasalamat sila sa mga sumuporta sa pagsasampa ng kaso laban kay Vega. Anila, hindi papayag ang mga deboto na lapastanganin ang pangalan ng Poong Jesus Nazareno. Sa panayam kay Pura Luca Vega kahapon, sinabi niyang nagulat siya sa inihaing warrant of arrest. Nagulat ka pa? Ha? Walang masama sa ginagawa ko. Halos ikatatwa, isuka ka na ng lahat eh. Ganun pa? Di nagulat daw siya. Sabi ko, nagulat ka? Kahit yung mga kapwa mo na lumalaban para sa inyo na ayaw nga sa ginawa mo, tas nagulat ka pa ngayon? Ano na-expect mo? Pabayaan ka lang? Ganon? Hindi, di ba? Lahat, kahit yung mga kaalyado niya sa kamera, isinuka yung ginawa niya, tapos sasabihin mo nagulat ako. Nagulat ako. Ganon? Tinawag pa niya itong unfair o hindi patas. It's unfair. We've been, handed a warrant of arrest. So, be like, okay, sige. Iwanan na yun labas. So, it's kind of like a bit of a surprise. Pero alam mo, sa totoo lang, baka naman, hindi ko sinasabing gusto niya talaga to pero baka naman mas gusto niya yung nangyari. Bakit? Sa totoo lang, piyansa lang yan eh. Don't tell me wala siyang 72,000 o 70 plus thousand para piyansahan. I mean, ito hinala ko lang naman. Opinion ko lang naman. Baka, I'm not sure. Okay? Baka pagkatapos ng interview, sige na, labas na ako. Para mas maganda yung optics ng interview, nandun ako sa loob ng kulungan, di ba? Pero pagtapos ng interview, labas na ako, ayan na yung piyansa ko. Hindi mo na inantay na magpiyansa bago interviewin. Sabagay, mas maganda nga namang makuhanan siya ng media na nasa loob ng kulungan, mas nakakaawa, mas effective na marketing yun. Mali. Ganun ba ginawa nyo? Ako nagtatanong lang Luca. Hoy, Luca! Luca, nagtatanong lang ako sa'yo kung talaga bang gano'n ang nakalaya ka rin ba kagad pagkatapos ng interview o baka naman sandali, nandiyan na yung media, pasok muna ako. Hindi, kasi pwede rin naman di ba? Pwede. Hindi ko, kaya nga tinatanong ko baka naman
nakalaya na siya, tapos nung dadating na yung media, sandali, pasok lang muna ako dito para interview mo ako sa loob. Pero actually, nakapagpiyansa na ako. Kasi, don't tell me 70 plus, di ka nakapagpiyansa agad-agad. Usually, hindi na, pagkataskuhanan ng ganon-ganon, yung pag ganyan ka na, okay na yun, piyansa ka na kaagad. Diba? Ay, nako. Mga style, Hindi ako nagtatanong lang naman ako, Luka, kung ano ba talaga nangyari dyan. Wala raw kasi siyang natanggap na sampina sa 4 na magkakahiwalay na reklamo sa Maynila. So far, I did face all of the charges. Went to the courts for the 3 cases that were filed to me in QC. Here in Manila, yung sa case na na-file sa akin, I did not receive the subpoena. So, immediately after knowing that the case was ongoing, Patuloy na pinaninindigan ni Pura Luca Vega na art expression niya ang ginawang performance. Nakatakdang humarap sa hearing si Pura Luca Vega sa Manila RTC Branch 36. Nagbabalita mula sa Frontline, Elaine Fulgencio, News 5. Mga kapatid, Julius Babaw po. Huwag maging huli at maging una sa lahat ng Ay, nako. Anyway, tama nga naman yung Ay. Ito kasi si Luka, iba talaga yung style niya. Actually, pag tinignan mo yung TikTok niya, matagal na siyang nagpapapansin. Matagal niya nang ginagawa yan. Etong huli lang niya napansin ng mga tao, kaya masaya siya. Ngayon, nakuha niya na yung gusto niya makuha. Mapansin siya ng taong bayan na siya ang pinakaluka. Hindi, siya ang when I say pinakaluka, parang katulad ni Banat Bay. Si Banat Bay ang pinakabanat. Yan. Si Luka ang pinakaluka. Siya na yung pag sinabing drag queen, siya na ngayon. Diba? Yun yung ibig ko sabihin ha? Yun ang ibig ko sabihin. Siya na ang, pag sinabi mong epitome of drag queen, simbolo ng drag queen, siya na ngayon yun. Wala nang mag-hold ng kanyang pwesto kung hindi siya. Diba? Kasi, isipin mo, lahat ginawa mo, makulong ka na. O di, ikaw na talaga pinakaluka. Oh. Ay, nako. Oh, so, ito na yun. Oh, ito. Next. The next performance will start momentarily.